Pinatunayan talaga ng taong ito na kapag ang vlogger gipit, kay Diwata lalapit. Kaya naman, dahil gipit na rin ako, kay Diwata na rin ako kakapit. Hindi, joke lang. Bilang isang content creator sa YouTube na nagtuturo ng mga dapat nyong gawin sa pagbablog nyo, majority ng nanonood sa akin ay mga baguhang YouTuber or mga baguhang vlogger na nangangapa pa rin sa field na ito. Kaya naman, i-review natin ng maikli ang existence ni Diwata sa internet at kukuha ako ng mga lessons na pwede natin matutunan sa pagsikat ni Diwata at i-apply natin ito sa pagiging content creator natin. So sa video na to, hindi talaga natin pag-uusapan kung anong lasa ng pares niya. Kasi marami nang nag-cover nun. Basta naniniwala ako na masarap kasi nasarapan si Tito Pao. Totoo lang, hindi ganun kataas expectation ko. Mababaw lang. Pero masarap pala ito. No joke. Open ang comment section para sa opinion nyo at pwede nyo rin sabihin sa akin kung gusto nyo pang masundan ng mga ganitong klaseng content sa channel ko. So mag-shoutout na rin ako ng mabilis. Shoutout kay Chris Jella, kay The Silent Shutter, kay Dax How We Do, kay Lucky Zell Vlog, and kay Yojima TV. So, konting backstory. Unang nakita ko si Diwata sa internet nung nabalita siya sa GMA kasi isa siya sa mga naging meme nung mga taon na yun. Then sumali nga po siya ng Showtime sa Miss Q&A. Dumaan din siya sa pagtitinda ng kung ano-ano dahil nagkaroon siya ng parang mini sari-sari store sa maliit niyang negosyo. Basta marami siyang pinasok na negosyo hanggang pumasok na nga siya sa pagtitinda ng pares. So dun pa lang masasabi talaga natin na hindi biro ang pinagdaanan niya at talaga namang hindi rin naman siya tamad. So straight to the point na agad. Hindi natin may tatanggi na ang pagpasok ng taong 2024, yan ang Diwata Pares Overload season. Sikat na sikat ang Pares Overload niya dahil sa 100 pesos, mabubusog ka na talaga. Sa FB page nga na Quiz Charlie Boy, makikita natin na uploaded ang video nila noong January 25, 2024 na may 12 million views. At na-feature din siya sa YouTube channel na Tikim TV noong January 28 with having a 2 million views. Yun lang naman yung mga naunang videos na napanood ko patungkol sa Diwata Overload Pares. Fast forward na nga po tayo sa May 2024, sa month na ginagawa ko tong video na to. So sa loob ng January to May, ang daming nangyari kay Diwata. May mga problema siyang kinarap sa pwesto niya, nakulong siya saglit sa kasong slight physical injuries na nakalaya rin naman agad. May mga bad reviews na ang mga ibang customers sa parasan niya. Wala na po talagang lasa yung pagkain, yes. Para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay o sa kalenderya. May nakita akong babae na talak ng talak, kukat ng kukat sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos ang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito, matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OA naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya, wala daw lasa. Na para sa akin, normal lang naman na may mga taong hindi masarapan sa isang pagkain kasi hindi naman lahat pare-pareho ng panlasa. And kung may hindi man nasarapan sa inyo, don't expect too much kasi 100 pesos lang naman at napakamura. Na-feature nga siya sa KMJS, binisita ni Corina Sanchez, na interview ni Tony Gonzaga, nababalita sa TV ang business niya, kinokolab siya ng mga sikat na vloggers, kinolab na rin ng mga artista, kinuha na rin sa Batang Quiapo, binibigyan ng mga regalo tulad ng house and lot and cash galing kay Rosmar at may nagregalo pa sa kanya ng kotse. At syempre, laman nga rin po siya ng mga content ng mga vloggers dahil nga po ginagatasan siya ng bawat content creators ngayon. Kilala yung Alvin TV tsaka yung RTV sa halos pagdikit kay Diwata na sinasabi ng iba, kulang na lang daw asawain or tumira sa tabi ng paresan ni Diwata kasi halos nandun na daw palagi. Pero bahala sila dyan kasi hindi naman sila ang ating pag-uusapan. Kung nagugustuhan mo ang ganitong klaseng video, huwag mo kalimutan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pero dahil na nga rin po sa kasikatan niya sa buong Pilipinas, lumabas na nga rin po ang mga masasamang balita patungkol sa kanya. May mga videos kasi na lumalabas sa internet na sinasabing attitude na nga daw ngayon si Diwata. At makikita rin naman kasi sa mga ilang videos sa parang hindi masaya na nilalapitan siya ng mga tao para magpa-picture. Kayo rito na nag-vlog sa akin, pag hindi kayo napagpigyan, pag lumami yung views nyo, yung mga masasamang nasasabi ko, hindi kayo napag-usapan yung upload nyo. Pwede mo magtrabaho muna ako, kasi hindi lang naman, hindi kasi priority ko sa inyo, yung tindahan kong priority ko eh. At may isang video talaga na nag-trend sa Facebook dahil sa sinabi niyang lilipas din yan. Yung ata, birthday ko ngayon, kabati naman yun. Lipas din yan, kuya.
First of all, hindi tayo nandito para i-direct, judge, or i-bash si Diwata dahil sa bagay na yan. Nandito tayo para kumuha ng lesson sa journey niya at mag-analyze na rin onte ng mga nangyayari. So bilang isang content creator, kung darating man tayo sa point na talagang sisikat tayo or maraming tao ang mag-a-admire sa atin at maraming tao ang gustong magpipicture sa atin, unang-una, syempre maging humble ka, i-appreciate mo sila at mag-invest ka sa mga bagay na pinakakailangan mo. Kailangan ready ka rin palagi kasi hindi palaging tirek ang araw sa atin. Hindi ko rin naman masisisi kung bakit ayaw ni Diwata mag-accommodate ng mga taong lumalapit sa kanya. Kasi tao lang rin naman siya. Napapagod, naiinis, naiirita, at nagsasawa. Pwedeng nagsasawa kasi may mga tao nagsasabi nung dati daw, okay lang daw kay Diwata magpa-picture ang mga customer niya or ang mga vloggers. Pero baka nga dahil binibisita na siya halos ng mga daan-daan or libu-libong tao, nagsasawa na rin siya at napapagod. Kaya nakakaramdam na rin siya siguro ng umay sa pag-accommodate. Ako naman talaga minsan, busy sa negosyo natin, di ba? Oo. Ang hiniling ko lang naman, minsan bigyan niyo ako ng time para makapagtrabaho din, di ba? Oo Kasi naman. hindi naman pwedeng dyan na lang ako nakaharap sa camera, Oo. ng buong maghapon. Ang sinasabi kasi nila dati talagang madalas, pag hindi daw Suplado kilalang ka. tao, Oo. hindi ko daw pinapansin. Hindi totoo yan. Sila madam kasi, itong mga to, naka-schedule to. Correct. Di ba? Correct. So ngayon kung gusto nyo naman ma-entertain ko na katulad kila madam, magpa-schedule kayo ng araw. Kasi di ba pagdating nyo dito, biglaan na lang tayo, tapos may ginagawa ako. Tama. Pag sinabi ko, mamaya na, galit kayo, masama na ugali, nagbago na. At hindi rin naman biro maubusan ng social battery. Kahit naman ako, guilty ako dyan napakabilis ko maubusan ng social battery. Na may mga oras talaga na parang ang sakit sa ulo or nakakapagod makipag-socialize, makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao. Harapan ko itin, mamaya na ako kuya, please lang. Pagod ako, wala pa akong tulog. Galing pa ako mag-ginsan, diretso dito mag-live. Tapos wait lang naman. Tao lang din ako, hindi ako robot. Pagkakala nyo, robot na ako. Napagod din ako. The best thing siguro talaga na gawin dyan ni Diwata kung sakaling hindi niya feel yung moment or wala siya sa mood at ayaw niya munang malapitan ng mga tao is wag muna siya magpakita sa paresan niya. Kasi hanggat nakikita siya ng mga tao, ang number one na gustong gawin ng mga tao dyan is either magpa-picture or magpa-video para sa content nila. Pwedeng doon muna siya sa office niya. Magpa-aircon siya doon, magbilang ng pera, or mag-monitor ng mga sales nila. Or pwede rin naman mag-set siya ng schedule araw-araw or every other day para sa mga tao or para sa mga customer na gusto mong ka-picture sa kanya. Pwede siyang gumawa ng another booth para pagkatapos ng mga tao kumain, doon naman sila pupunta para sa mga gusto mong ka-picture kay Diwata. Pwedeng umupo lang siya sa isang tabi or basta nakaupo lang siya para hindi na siya tatayo, yung mga tao nilang lalapit sa kanya. And for me, I think magandang gawin yon kasi parang mas organized. Para naman ma-accommodate niya yung mga taong binisita siya at yung mga taong bumiyahe pa ng malayo para sa paresan niya. Pero ayun nga, hindi talaga rin natin may tatanggi na may mga nabitawan din naman talagang salita si Diwata na masyadong offensive sa mga tao. Yung ata birthday ko ngayon, pabati naman yun. Lipas din yan, kuya. Medyo masakit talaga yon kasi halos napahiya siya. Dahil kung wala siya sa mood nung araw na yon, edi sana hindi na lang siya nagsalita nun. So ang biggest lesson na makukuha natin kay Diwata, syempre unang-una, is maging matapang sa buhay at subok lang ng subok ng pagkakakitaan hanggang mahanap mo ang para sa'yo. Kung sakaling maging kasing sikat rin tayo ni Diwata, huwag rin tayo magpakita ng bad attitude or bad behavior sa mga fans natin dahil maaaring makahurt yon sa kanila. Kasi yung simpleng interaction ay importante na yan sa normal na tao. Patungkol sa mga nagbibigay kay Diwata, wala na tayong magagawa dyan dahil hindi na talaga dapat ini-issue yan. Na kesyo, mayaman na si Diwata, dapat binibigay na lang sa mga talagang mahihirap. Kaso, syempre, kagustuhan yun ng nagbigay. At ganun talaga ang kalakaran sa social media. Kung sikat si Diwata, regaluhan mo, i-video mo. Then, sasabay ka sa kasikatan ni Diwata, magkakaroon ka ng million views, and equals malaking revenue. And that's the reality. Wala na rin siguro magiging problema kung malalaos si Diwata sa internet or hindi na siya magiging ganun kaingay sa Facebook kasi may business na siya, may kotse, may bahay. Kumbaga naranasan niya na lahat ng marketing and exposure na kailangan niya. So kung malaos man siya sa social media, yung paresan niya naman ay hindi na mawawala sa mga Pilipino na gustong mabusog sa 100 pesos nila. Kasi ang pares ay naging part na nga po ng Filipino food culture, kaya naman naging pangtawid gutom na yan ng mga Pilipino nagtitipid at especially sa mga taong bumabiyahe. Si Diwata ay isang masipag na negosyante, nagpapasahod at lumalaban ng patas sa buhay. So sana lang talaga maayos pa niya yung mga maling pakikitungo niya sa mga fans niya habang maaga pa. This is Rod TV and peace out.